Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po ba pumasok na sa isipan ninyo yung tanong na ako naman ay gumagawa ng kabutihan, pero bakit parang hindi pa ako pinagpapala ng Diyos? Minsan may mga ganyan pong kaisipan ang tao. Sa kabila ng paggagawa nila ng mga magandang bagay, mga kabutihan, pakiramdam nila may kulang pa rin. Parang hindi ba ako naging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan na parang hindi ako pinagpapala ng Diyos. Yung mga pinagdarasal ko hindi binibigay, pero gumagawa naman ako ng kabutihan. May mga ganyan pong pagkakataon minsan, maging ako po personally, minsan iniisip ko, bakit kaya parang ang tagal-tagal ibigay ng Diyos yung aking hinihiling? Gumagawa naman ako ng maganda, gumagawa naman ako ng kabutihan. Siguro po ganun din kayo, may mga pagkakataong ganyan. Ngayon po sa ebanghelyo natin na napakinggan, mayroong isang ipinapahiwatig sa atin na dapat ang ating mga pagkilos ay nagiging balanse. At sa pagiging balanse, dapat laging mayroon muna tayong pinapriority. Sabi ni Marta sa ating Panginoon sa Kristo, pinatuloy niya sa kanyang tahanan ng ating Panginoon at siya ay aligagang-aligaga o alalang-alala sa kung papaano niya paglilingkuran ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga paghahanda na ginagawa. Samantalang si Maria, ang kanyang kapatid, ay nakinig, umupo sa paanan ng ating Panginoon sa Kristo at nakinig sa lahat ng mga sinasabi niya. Magkaiba po ang naging sentimiento ng dalawa sa pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Si Marta, tinanggap niya sa kanyang tahanan ang ating Panginoon. Pero si Maria, tinanggap niya sa kanyang puso ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pakikinig. Magkaiba po ito. Pero parehong mabuti, parehong maganda ang ginawa ng dalawang magkapatid. Pero higit na kinalugdan ng ating Panginoon sa Kristo ay yung ginawa ni Maria, ang pagtanggap sa kanyang puso. Tinanggap niya ang ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, minsan po marahil ganito rin yung parang nagiging argumento natin sa buhay. Gumagawa naman ako ng mabuti, pero bakit parang hindi ako kinalulugdan ng Diyos? Ang paglilingkod na ginagawa natin minsan, maganda, nagsasakripisyo tayo, nag-aalay tayo ng oras, ng ating talento, ng ating talino, ng ating yaman para sa ating kapwa, para sa mga taong ating nasasakupan. Pero bakit parang minsan ay kulang pa rin? Ipinapakita ko sa atin ngayon ng ating Panginoon sa Kristo. Ipinapakita sa atin ngayon sa liwanag ng Ebanghelyo ating napakinggan, yung una dapat lagi muna nating pinapriority. Tanggapin natin muna ang ating Panginoon sa ating puso. Ibig sabihin, makinig muna tayo sa ating Panginoon. Tayo nagdarasal lagi, humihiling tayo sa ating Panginoon ng mga biyaya, ng mga pagpapala. Ibig sabihin, ang ganitong klase ng gawain ay tayo ang nakikipag-usap sa ating Panginoon. Tayo yung nagdidikta ng dapat gawin ng Diyos. Lord, sana naman po'y ganito, ganyan. Sana naman po'y bigyan niyo ako ng ganito. Sana naman po'y ganyan.
yan po ay isang pagdidikta sa Diyos. Pero ang ginawa ni Maria hindi po ganyan. Ang ginawa ni Maria ay nakinig. Hinayaan niya ang Diyos ang magsalita sa kanya kung ano yung mga gandang bagay na dapat niyang gawin. So marahil po mga kapatid, ganito yung kulang sa ating mga pagkilos. Malimit, tayo gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga ganda, at tayo nagdarasal sa Diyos. Humihiling tayo ng mga ganito, ganyan. Pero hindi nagiging mas karapat-dapat o hindi nagiging mas kalugod-lugod sa ating Panginoon yung ating kilos dahil hindi naman tayo nakikinig sa Kanya. Tayo lamang yung laging nagsasalita sa Kanya. So napakaganda ho ngayon ng Ebanghelyong ating napakinggan. Ibinibigay sa atin ang isang halimbawa na dapat nating unahin sa ating buhay. Yung makinig muna sa Diyos. Yung makinig sa Kanyang mga sasabihin sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ating pagdarasal po ba, paano tayo magdasal? Siguro ganun nga ang ating strategy ng pagdarasal. Dinidiktahan natin ang Diyos. Ito po ang gawin ninyo. Ito ang kailangan ko. Pero ano yung gusto sabihin ng Diyos? Pinapakinggan po ba natin? Dinidinig po ba natin? Sinusunod po ba natin yung sinasabi niya? Ang tunay na nanalangin, ang tunay na nagdarasal, hindi lang po ikaw yung nagsasalita, kundi kayo nag-uusap ng Diyos. Nagkikipag-usap tayo sa Diyos. Ibig sabihin, nagsasalita ka sa Diyos, nagsasalita rin sa iyo ang Diyos. Pinakikinggan mo, nagkakaroon kayo ng mutual na paikinig sa isa't isa at inyong sinusunod ang inyong pinag-uusapan. Pero minsan po hindi ganun. Ang nangyayari sa ating mga pangkaraniwang pagkilos, kung ano yung gusto natin sabihin sa Kanya, yun yung dapat mangyari at gusto lamang natin gawin ay yung gusto nating, yung nasa sa isipan natin. Hindi natin o minsan nakakaligtaan natin gawin ay kung ano nga ba yung gusto sabihin sa atin ng ating Panginoon. Na sa katunayan, ito yung higit na mas mahalaga. Ano yung sasabihin ng Diyos? Ito yung aking ikikilos. So mga kapatid, patuloy nating hilingin, patuloy nating ipagdasal na sana tayo muna ay magkaroon ng biyaya ng kamulatan sa ating isipan, sa ating puso, na mas higit nating makita ano yung mahalaga, ano yung dapat i-priority. Walang iba kundi yung kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag inuna natin kung ano yung binubulong sa atin, sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating konsensya, kahit di mo hingin, ibibigay sa iyo sapagkat alam ng Diyos kung ano yung pangailangan mo.